Pinagpapaliwanag ng Department of Justice ang mga taga-National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration na nagpakuha ng litrato kasama si dismissed Mayor Alice Guo. Umani ng iba't ibang komento at reaksyon ng mga selfie dahil tila naging instant celebrity raw si Guo nang sunduin siya sa Indonesia matapos maaresto. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kapag naulit pa ito ay sususpindihin na sila. Nagsorry ang isa sa mga immigration officer na nasa litrato. Ako po ay humihingi ng paumanhin din kasi actually yung picture po na yon ay it was not supposed to be designated publicly. Hindi maitago yung itin ng ibang ahente sa picture na yon kasi sa tingin ko po it's a sign of relief kasi yun po yung time na unang naibigay sa atin si Alice Guo. Hindi pwedeng pairalin natin ang ganitong sistema na sineselebrate natin ang mga wanted. Ganun ba gusto natin lumabas? Ano, gusto mo maging wanted para magpa-selfie mga tao sa'yo, sumikat ka? At least pagalitan muna natin, tsaka wag na maulit. Pag naulit, then suspension na kagad. Matapos maaresto ni Alice Guo at Pastor Apollo Kibuloy, si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. naman ang sunod na target mapabalik ng mga otoridad sa Pilipinas. Sabi yan ni Interior and Local Government Secretary Benher Abalos sa pagharap niya sa Pinoy community sa Dubai, United Arab Emirates kagabi, oras sa Pilipinas. Nitong Sabado, sinabi na ng Department of Justice na gusto raw ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta na ma-extradite na si Teves. Umaasa ang DOJ na maasikaso ang pagbabalik kay Teves pagkatapos ng papal visit ni Pope Francis doon sa September 11. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Noy Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Dati na niyang itinanggi ang mga akusasyon. Exciting court action naman ang hatid ng nagbabalik na NCAA Season 100 Men's Basketball Competition. Sa opening game, victory para sa Season 99 defending champions na San Beda Red Lions kontra sa Season 100 host school na LPU Pirates sa score na 79-63. Pinatumba naman ng Benil Blazers ang Mapua Cardinals sa score na 78-65. Win number 1 din para sa San Sebastian Stags versus Letran Knights, 91-84. Nagpakitang gilas naman sa overtime ang EAC Generals para talunin ang Arellano Chiefs sa score na 87-80. Ngayong NCAA Season 100, naniniwala si GMA Network Chairman Attorney Felipe Algozon na muling mangingibabaw ang tiyaga at katatagan ng student athletes. The resilience and perseverance are marks of the true spirit that shaped the human being. The pillars of strength that define NCAA, the first athletic league of our country, established in 1924. Monday latest tayo mga mare at pare, from Boy Cabado to Boy Panalo. Meet your Running Man Philippines Season 2 Ultimate Runner, Kokoy De Santos. Tapos na ang gera! Sino nanalo? Ang nanalo! Peace na! Si Buboy? Ay! Ano yan? Ikaw na nakakuha? Peace na! Tigil na ang gera dahil ang nanalo! Walang iba! Kundi si Kokoy. Yan ang big reveal ni na Kokoy at Buboy Villar matapos dumaan sa intense one-on-one match sa name-tag-ripping mission ng high-rating reality game show. Napayakap at talon pa sila sa saya. Chika ng Ultimate Runner, kakaiba ang feeling dahil first time niyang manalo ng solo since Season 1. Ang avid supporters ng show, todo ship sa Team Jekoy, Kokoy at Angel na anilay perfect match. Sigaw tuloy ng netizens more Jekoy chemistry sa Season 3. Kagabi, present ng cast at crew sa watch party ng season finale ng Running Man Philippines. Congrats, paring Kokoy! Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi bibigyan ng special treatment si Pastor Apollo Kibuloy na hawak na ng pulisya matapos sumuko kagabi. There is no special treatment. Although he's a very prominent person, so we will treat him like any other arrested person. We will go through the process.
The process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable. And we will demonstrate once again to the world that our judicial system in the Philippines is active, is vibrant, and is working well. Sa Trade Management Summit sa Taguig, sinabi rin ng Pangulo ng mga korte na ang bahala tungkol sa mga kaso ng pastor. Nahaharap si Kibuloy sa mga kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse na dati na niyang itinanggi. Bukod pa riyan ang patong-patong na kaso niya sa Amerika gaya ng sex trafficking, fraud and coercion at bulk cash smuggling. Ayon sa Pangulo, wala pang extradition request ang Amerika para kay Kibuloy. Mga kaso sa Pilipinas muna raw ang unang kailangang harapin ng pastor. Sa ating mga motorista, paalala po, may rollback bukas sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng ilang kumpanya, may 1 peso and 55 centavos na bawas sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 30 centavos naman para sa diesel at 1 peso and 40 centavos naman para sa kerosene. Ito ang GMA Regional TV News. Tinulungan ng mga residente ang isang lalaking senior citizen matapos mahulog umano sa baha sa Dagupan, Pangasinan. Nanginginig at naninigas na sa lamig ang lolo ng matagpuan ng mga kapitbahay niya sa barangay Bunuan, Gueset. Ayon po sa mga residente roon, 5 buwan na raw na nakatira doon ang 64 na taong gulang na lalaki. Kinukupkup lamang siya ng ilang residente pero hirap silang alagaan ng lolo dahil sa kanyang sakit. Sa ngayon, naayos na ang kanyang silungan para hindi mabasa ng ulan. Minomonitor na ng barangay ang kalagayan ng lolo. Nanawagan naman ng mga otoridad sa sinumang nakakakilala sa lolo na makipag-ugnayan sa kanila. Pasintabi po sa mga sensitibong balita na videohan ng isang concerned citizen ang pagkatay sa ilang aso sa barangay Buyagan sa La Trinidad, Benguet. Sa video, makikita ang isang aso na kasama ng isang lalaki na tila namamasyal lang. Papunta pala sila sa lugar kung saan isinasagawa ang pagkatay sa mga aso. Kita sa video ang isa pang aso na duguan at patay na pero pinalo pa ng isang lalaki. Ang puting aso naman ang sunod na hinila ng lalaki. Hindi na nakuha na ng video pero isinunod daw na kinatay ang puting aso. Madalas daw na nagkakatay ng aso roon at ginagawang pulutan. Nai-report na raw sa otoridad ang insidente na kinokondena ng mga animal lover. Magsasampa ng reklamo ang isang animal rights group laban sa mga sangkot sa insidente. Ito na ang mabibilis na balita. Nakataas pa rin ang Code Red sa Bureau of Jail Management and Penology sa San Mateo, Rizal matapos ang riot noong Biyernes. 60 persons deprived of liberty at 20 tauhan ng San Mateo BGMP ang nagtamo ng minor injuries. Ilang gamit din ang nasira. Ayon sa pulisya, 7 PDL ang nag-noise barrage sa kulungan bilang pagtutol sa cashless policy na ipatutupad doon. Coupons na kasi ang gagamitin sa mga transaksyon sa bilangguan sa halip na pera para maiwasan daw ang korupsyon. Nakipagkasundo ang BGMP sa mga PDL na hindi muna ipatutupad ang cashless policy at pag-uusapan munang mabuti. Sumiklab ang sunog sa isang storage at industrial facility sa Barangay Potrero sa Malabon kahapon. Ayon sa BFP, pasado alas 3 ng hapon sumiklab ang apoy na umabot sa ikatlong alarma. Naging pahirapan ang pag-apula dahil hindi makapasok ang mga bumbero sa facility na nakakandado. Damay sa sunog ang 2 sasakyang nakaparada sa harap. Naapula ang sunog alas 5 ng umaga kanina. Wala namang naiulat na nasawi o sugatan. Inaalam pa ang sanhin ng apoy at halaga ng pinsala. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.